Hi guys! Sa pagbabalik namin sa Taste of Edmonton ay kasama naman namin ngayon ang 5 anak namin. At dahil part 2 nga ito ay iba naman ang pinili kong kakainin ngayon. Ito ay jerk chicken with rice at sabi sa akin hindi naman daw siya masyadong spicy. Kaya ito, tikman natin guys! Like what to put in on it. Pulled pork poutine. At ito na nga, mag-take 2 pa sila. Syempre naman, mga growing kids, mga laging gutom guys. Go! Eat na! Close! Ano ba yan? Eat! Yummy! Hindi mo naman kinakain. Go! Eat na! Just looking at yourself. Last weekend na ito guys ng Taste of Edmonton kung kaya't kahit maulan ay napakarami pa ring tao para pumarty at mag-enjoy. The next day. Kinabukasan guys, andito naman kami sa K-Days at isang biglaang lakad lang din ito guys dahil nga kasabay din ng Taste of Edmonton ang pagtatapos nito ngayong weekend kaya sinulit na namin ang K-Days na ito. Ayan, sasakay sila dyan sa paumiikot na yan guys. Nabutan na kami ng fireworks sa haba ng pila, buong magdamag. For 3 hours, nakapila lang kami guys hanggang sa makasakay na nga sila dito sa ride na ito. Ano, Bianca? I thought close my eyes. Bianca? Nahilo ka? Ha? Ang haba ng pila. Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So for today's video guys, nakita nyo nga ang mga kaganapan this past few weekends namin. Isa lang weekend yon, no? So magkasunod siya Friday and Saturday dahil nga syempre walang pasok. Although may pasok pa rin ako pero since maaga naman yung uwi ay may time pa tayo sa afternoon hanggang gabi. Mag-Taste of Edmonton at kinabukasan ay bigla ang K-Days dahil nga ito na yung mga last weekend na yon. At sa Taste of Edmonton dahil hindi namin nakasama yung kids namin sa first time na nagpunta kami doon ay kasama naman namin sila dito dahil nga last time ay nasa Calgary sila for summer camp. So ngayon naman etong K-Days hindi dapat din kami pumunta, biglaan lang. And sabi ng ka-church namin na meron palang free entrance. So, online lang pala yun at nag-sign up ang aking husband. At yan, dahil doon ay nakapunta kami. Kaya thank you sa link ng website na yon na kapag nakapunta kami at nag-enjoy kami kahit na isa lang yung nasakyan nila for 3 hours nakapila doon. Dahil yun lang gusto nilang sakyan. Yan. So, nag-enjoy kami. Meron ding concert doon. Meron ding mga expo hall pero hindi na namin napuntahan. So, I think may mga tiyanggi, tas mga food, ganyan. So, masaya ang K-Days. At ngayon nga, marami pa rin mga parating na
festival dito sa Canada, guys, especially in Edmonton, because ito nga yung tinatawag na City of Festivals. Kaya kung gusto nyo dito, guys, ayan, so marami kayong gagawin kung pupunta kayo dito sa Edmonton, Alberta. Okay, guys, so by the way, so kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing to my channel, and please don't forget to like and share this video. Ayan, so dahil maganda ang pag-uusapan natin ngayon, guys. At ang pag-uusapan natin ay yung may mga tanong akong natatanggap sa mga viewers, no? Ang tanong na ito ay, bakit maraming umaalis dito sa Canada? So, syempre, meron tayong mga news, mga yung mga nababalitaan natin na umaalis dito sa Canada. So, bakit nga ba? Pero sabi ng iba, maganda yung buhay dito. Pero bakit kailangan silang umalis dito sa Canada? So, disclaimer lang, this is coming from me, from my experience, at kung ano yung mga narinig ko at mga nabalitaan ko, at based din sa mga ibang facts na nalaman ko. So, kung meron kayong mga gustong idagdag, kung kulang man ang mga na-share ko dito, ay please comment down below para malaman ng mga ibang makakanood ng video na ito. So guys, ang isa sa mga unang reason bakit maraming umaalis dito sa Canada ay hindi nila kinakaya or hindi nila kinaya ang change of lifestyle. So, bakit ba nagkakaroon tayo ng change of lifestyle dito? So, unang-una sa lahat, especially in the perspective of being an international student, marami tayong give up sa Philippines or back in our home country. So, usually, yung mga international students, they have to give up so many things, lalo na makapunta lang dito. Mahal mag-international student, at yung gagastusin natin dito, halos lahat ng mga ari-arian, kailangan ibenta, or yung mga i-give up natin yung magandang career back in the Philippines, kapalit ng pagiging international student. So, especially the international students, yan yung talagang mas nakakaranas ng lifestyle change compared sa ibang mga nakakarating dito kung dumating sila as landed PR or meron na silang work permit pagdating dito. Whereas kung pipiliin mong maging international student, talagang lifestyle change ang madadatnan mo dito, guys, dahil start from zero tayo dito, start from scratch, mag-aaral ka, tapos kung makakapag-work ka, ay limited lang yung hours mo to work. So, hindi ka makakapag-work full-time. Syempre, yung mga part-time jobs ay hindi siya ganun kasing laki yung kikitain mo. At kailangan kang matutong magtipid. Yan ang isa sa mga lifestyle change. Kung dati, madali lang sa yung bilhin, yung mga gusto nating bilhin pagdating dito, ay syempre, magbabudget na tayo ng mas matindi dahil nga magbabayad pa tayo ng ating tuition, at kasama din doon, no, yung proof of funds na kailangan natin punuin nung papunta tayo dito. So, ayun guys, ang mga lifestyle change natin dito. So, kung noon, meron tayong mga bonggang pa-party or we can travel anytime, anywhere. Ayan, so pagdating dito, medyo limited na tayo kasi syempre yung mga budget natin dati, especially kung family kayo, katulad sa amin na family, malaking lifestyle change ito para sa amin na kung dati, kung may mga small occasions, mabilis kami makapunta sa mga restaurant para kumain, mag-celebrate. Ayan, so may mga birthday, ganyan, may mga pa-party tayo. So ngayon medyo bawas na yung mga ganun, guys, or wala muna. Ayan, so medyo simpleng buhay tayo dito, simpleng buhay, parang buhay probinsya lang, ganyan. So ayan yung mga pag-a-adjust natin dito bilang bagong dating or nag-a-adjust. So meron din kasing umalis na after ng 1 sem ay hindi na niya tinuloy yung pag-aaral niya dahil nga nahirapan sa lifestyle change kasi yung career niya sa Philippines ay mas maganda at di niya kaya na mag-work bilang part-time lang, tapos maliit lang yung sweldo niya dito, tapos ang trabaho na yon ay hindi naman ganon kasing ganda katulad ng iniwan niya sa Philippines. Ayun, so may nag-advise din naman sa kanya na konting tiis lang
sabi nung nag-advise, siya nga daw ay caregiver noon for 5 years. Tiniis niya yon kahit hindi niya gusto. So nagulat kami, natiis niya yung 5 years, pero natiis yung tagal niyang 5 years na yun ha. So tiniis daw niya yung caregiver kahit hindi niya talaga gusto. Pero syempre, para sa pamilya ay ginawa ang pagtitiis na yon. So depende yun guys sa mindset natin at yung syempre yung resilience natin no, bilang Filipino, kung hanggang saan yung kaya natin na mag-change para sa lifestyle na ito. So malaking pagbabago talaga ito guys, kaya kung hindi tayo prepared, ayun, so malamang ang ending natin ay uwi tayo ng Philippines o kung saan man bansa tayo galing. Ayan, so ang pangalawa guys ay hindi sapat ang paghahanda financially. So financially guys, so bilang international students, meron tayong proof of funds, meron tayong tuition, gagastos tayo ng airfare. So lalo na ngayon, 2024, maraming updates, mga changes na nag-increase ang proof of funds from 10,000 naging 20,600 something. Ayan, nagdoble siya. Kaya ito ang pupunan natin bilang proof of funds plus the tuition kung magmamasteral ka or PhD, dahil syempre kung masteral or PhD, tandaan natin na makakasama natin ang ating open work permit o ang ating spouse dito sa Canada. Pero kung hindi naman, mas mura siya, pero I mean, mahal pa din siya guys. Like sa akin, no, kung 8,000 yung tuition ko per sem, 8,000 plus per sem yung tuition ko, ayun, so hindi ko lang sure kung magkano yung sa masteral, but medyo mas malaki siya. Ayan, so ang proof of funds naman guys, hindi siya ibig sabihin na show money lang na uutangin mo, tapos pagdating mo dito, ibabalik mo na siya. Kung ganun man, saan tayo kukuha ng pambayad ng renta natin, panggastos natin sa pagkain, ng mga electric utility bills and everything, mga kung ano nating pwede pang bayaran dito. So, ang proof of funds guys, please always remember na kailangan ito ay nasa sa atin habang nandito tayo sa Canada. Yun yung talagang gagamitin natin pag nandito tayo. So, kumbaga sa business, no, ito yung operating cost natin, no. So, habang umaandar yung negosyo natin, dapat meron tayo pinapaikot na pera. So, ito yun, yung dala-dala natin, yun yung gagastusin talaga natin. Kung hindi talaga natin kaya, kung wala tayong panggastos for the next few months, hindi talaga tayo makakasurvive kahit may part-time job pa tayo. If meron tayong open work permit na merong maganda naman yung sweldo niya, kung na-calculate ninyo yan guys, then pwede naman siguro guys. Pero syempre kung pagdating dito maghahanap kayo ng work, hindi pa natin sure. May nabasa kasi ako na ang baon lang nila ay good for 2 months. So pagdating dito, dalawa silang maghahanap ng work. What if more than 2 months, after more than 2 months ay wala pa rin silang work? So mahirap yon, na kakabahan talaga tayo. Although may nagsasabi na pwede, basta magtipid. Pero I don't think so. As much as possible, dala talaga natin yon, at kung pwede 6 months to 1 year yung dala natin na pwede nating magastos dito. Ang isa pang dahilan bakit umaalis dito sa Canada ay dahil sa di kinakaya ang lamig at mahabang winter dito sa Canada. So imagine guys, ang winter is from 6 to 8 months. Although nung dumating kami dito, sabi nila it is the warmest winter ever in the span of matagal na years. So it was the warmest winter na nadatnan namin, pero malamig pa din siya guys. So hindi pa namin alam kung ano yung ma-expect namin, kung yung totoong winter nila, no? Okay, kung paano yung ma-experience namin. But so far, we survived our first winter dito na yun nga 6 to 8 months, and yung negative 14 to negative 50 ay na-survive. Although nagkakasakit din naman talaga tayo nun guys. So ayan, so kasabay nga nito yung weather na yun na nakaka-depress yung season na ito, since especially kasama ko naman yung family, ay wala tayong masyadong experience nun. So mag-take lang tayo ng vitamin D guys para maglabanan natin ang depression na yan. So pero siguro basically depende rin sa person yon yung depression na yan. So please comment down below guys kung ano yung mga na-experience nyo, ayan, based dito sa winter weather na yan. At isa pa sa mga reason bakit
yung iba ay umuwi dahil sa pabago-bagong policy ng IRCC. So, napakadaming changes, guys. Yung iba nga, papunta pa lang, hindi na tinuloy yung pagpunta dito. Yung iba naman, after 1 to 2 years na nag-study sila, parang bakit nagbago, nawala yung ganitong pathway na yan. So, dahil pa bago-bago, tinanggap na lang nila na hindi para sa kanila ang Canadian dream na ito. Kayo guys, kung sa tingin nyo pa bago-bago yung policy ng Canada, especially for us, no, isa ring issue sa amin yung age namin, yung mga work background namin. Ayan, so abangan pa rin natin kung ano yung mga pwedeng, kasi alam ko madami namang mga pathway na pwede nating puntahan. Hindi lang naman yung express entry, hindi lang naman, merong pang PNP. So kung dito sa Alberta, yung AOS, yung Alberta Opportunity Stream na sinara lang, temporarily lang pala yun, pero nag-open din siya ulit. So marami naman, and we can also still continue to develop our skills dito. So pero kung yun naman yung choice ng tao because of the changes ng IRCC, kung yun yung dahilan nila, well, yun na talaga yung choice nila, guys. Ayan. So, ang isa pang reason bakit umuuwi ang mga nandito sa Canada ay unemployment. Ayan. So, isa din to, guys, no? Isang factor, malaking factor to, especially kung may family kayo nakasama, tapos ang tagal makahanap ng work. Syempre, guys, kailangan talaga natin, that is for our living, no, yung sustenance natin dito, kung paano tayo makaka-survive. So, according dito sa statistics ng Canada, unemployment rate rises to 6.4%. It has trended up since April 2023, rising 1.3 percentage points over the period. There were 1.4 million unemployed people in June 2024, an increase of 42,000 from the previous month. So, part of the unemployment din kasi, guys, ang daming dumating ng mga from the previous year, yung mga international students and yung mga ibang tourist visa, or maraming dumating na mga nakakuha ng employment from outside Canada. So, dito sila napunta. So, kaya yung iba, ang daming walang trabaho, ang daming naghahanap ng trabaho dito sa Canada. So, kung ganun man, mahirap talaga yon, no? Kung yung employment talaga yung aasahan nila dito, makahanap. Ayan, so dahil sa competition, hindi lang naman tayo yung tao dito sa Canada, napakadami, no? Especially galing pa sa mga iba't ibang bansa, yung mga nandito. Marami talagang competition dito sa Canada, guys. So pagdating nyo dito, kailangan talaga super prepared tayo. Ayan. Ang isa pang reason ay, eto naman, maganda naman din to, guys. So yung iba naman, umalis sila ng Canada dahil nakahanap sila ng magandang opportunity sa ibang bansa. So kung napanood nyo yung ibang merong yung Spot Pinoy kung saan kami nag-guest noon, na-featured kami. One of their guests na na-featured doon, I forgot the name lang, pero from Canada, ang tagal nilang inantay. I think landed PR sila dito, pero mahaba yung process bilang nurse doon sa Montreal. So, nagkaroon siya ng opportunity, mas better at mas easier, faster way para mas makuha nila yung magandang benefits ng pagiging nursing niya doon, ay nagpunta sila ng US. So, give up nila yung Canadian dream dahil mas maganda yung naging opportunity nila sa US. So, ayun, guys. So, ito naman maganda, no? And also, kung tayo rin naman ay nakapagtapos ng pag-aaral natin dito sa Canada, na-upgrade natin yung skills natin, maganda rin namang opportunity na makahanap tayo ng ibang opportunity sa ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi naman nag-close yung ating doors. May mas maganda pang opportunity na pwede para sa atin. Ayan. So, dahil nga ang Canadian education is globally competitive siya, guys. So, magagamit natin to kahit saang bansa tayo. So, that is to our advantage. Guys, na isa naman na reason na talagang nararamdaman ng karamihan dito ay yung high cost of living dito sa Canada. So, ito yung kahit na malaki yung sinisweldo mo,
malaki rin yung binabayaran mo, especially sa housing, sa mga bills, mga utilities. So, ang big chunk talaga ng binabayaran dito guys ay yung housing. So, kung 5,000 Canadian dollars yung sinisweldo mo, ang bayad ng renta kung sa amin na big family, 3 bedroom, mura pa yung sa amin, no, kasi 1,500 something. So, di ba ang laking percent na agad na naalis doon, no, doon sa sweldo na yon. At minsan, hindi enough na isa lang yung may trabaho, kailangan dalawa kayo. Tapos minsan, yung isang tao, minsan hindi lang isa yung trabaho niya, dalawa pa yung trabaho niya guys. So, ayun, may high cost of living talaga dito. Nararamdaman din ng mga tao, especially kahit sa mga groceries, no? Minsan nag-grocery kami, tapos sabihin nung nasa pila, ang mahal ng ng nagastos nila sa grocery na, ayun, so hindi katulad daw dati na mas cheaper pa yung mga nagagastos nila pagdating sa mga groceries. So, dahil din sa inflation yan na talagang hindi naman din maiwasan dahil sa mga pangyayari, siguro kasama din economically and politically, no, may mga factors din yun guys. So, ito yung isang reason dahil nga sa high cost of living. At yung isa naman sa mga, minsan naman guys, no, yung mga matatagal na dito sa Canada, pinipili pa rin nila na bumalik sa Philippines o sa home country nila kung saan man. Ito din ang dahilan ay mas pinili nilang mag-retire sa kanilang bansa o sa home country nila o sa Philippines, no? So, meron din kami mga kakilala sa church na nagpaplano sila na at the age of their retirement ay uuwi sila sa Philippines. Doon nila i-enjoy ang kanilang yung mga years nila back in the Philippines. Kung buhay probinsya yung gusto nila, yun, so babalikan nila yung buhay doon sa Philippines na, pero sa probinsya, no? Pre, yung kung matagal-tagal na sila dito, nakapagpundar sila dito at nakapagpundar sila sa Philippines, mas lower cost ang kanilang gagastusin doon dahil nga kung meron silang pension dito sa Canada, pagpunta nila sa Philippines, mas ma-enjoy nila yung pension nila kung doon nila gagastusin sa Philippines yung naging pension nga nila. Ayan. So, ang isa pang reason bakit naman umuuwi yung ito naman yung mga matatagal na dito sa Canada ay na-achieve na nila ang goal nila dito sa Canada. So, example for us, example lang guys, no, kung matagal na kami dito, tapos yung mga anak namin malalaki na, nakapagtapos na sila, na sa tingin namin stable na sila, na-achieve na namin yung goal para sa mga anak namin. So usually guys, pag pupunta naman dito sa Canada as family, ang pinaka-goal natin is para sa ating mga anak. So kung sa tingin nyo ay okay na stabilize na natin yung mga anak natin dito, kung ano na yung gusto nilang path ng buhay nila, so ganyan, kung nagkaroon na tayo ng mga investment sa Philippines or dito, so na-achieve na natin yung goal natin, pwede na tayong maghayahay, no? So, pwede tayo pumunta sa Philippines o kung saan man bansa ninyo gusto pumunta. So, yun yung isa sa mga, well, hindi naman siya negative, no? Pero maganda rin siyang reason bakit umaalis yung mga tao dito sa Canada. Kasi nga, naka-okay na sila. Na-achieve na nila yung goal nila dito sa Canada. At huling-huli naman, guys, ay of course, there's no place like home. Ayan, so parang connected din to sa last two na sinabi ko, no, yung mga nagre-retire, yung mga na-achieve na yung goal, syempre babalik na sila kasi there's no place like home. Ayan, so minsan hindi naman dahil ayaw na talaga nila ng Canada, but they feel that that is where they belong. Katulad ko, kung bawa namimiss natin yung mga beach, you know, yung mga magagandang scenery sa Philippines. Ayan, so there's no place like home. Babalik-balikan talaga natin yan. Gusto natin tumira doon sa, yung meron tayong dream noon pa sa, kung gusto natin tumira sa province, ganun yung life natin, yung farm life, ganyan. Especially yung mga nasa senior age na, no, yun yung mga gusto nila. So, ayan. Tapos, syempre, maraming friends, yung mga ibang family members nandoon din, at yung kung
kung nami-miss nyo yung mga food, yung mga fiesta, at lahat ng mga lahat ng kung anong meron sa Philippines, binabalikan. And sometimes, yung iba din, they feel na yun talaga yung purpose nila is to go back to the Philippines. Siguro nandoon yung purpose nila, nandoon yung fulfillment of their dreams na bumalik talaga sa Philippines. Yun guys, ang aking 10 reasons bakit umaalis ang mga tao dito sa Canada. Well, this is just based on my opinion at yung mga nalalaman ko. But if you have other more things na sa tingin nyo, isa din sa mga reason bakit umuwi ang mga umaalis ang mga tao dito sa Canada, please comment down below guys para ayan, ma-share naman natin. And of course, mas maganda yun at ma-share yung mga na-experience nyo, yung mga nalaman nyo based din sa mga pangyayari, no? Yung mga actual na nangyari dito sa Canada. Yun lang guys, at please don't forget to like and subscribe to my channel. At please don't forget to share this video para sa mga gustong pumunta dito na sana hindi kayo na-discourage sa pagpunta dito. Ang kailangan lang ng natin dito ay preparation, katatagan ng loob, at syempre lagi nating sama sa ating mga panalangin na matulungan tayo ng ating Panginoon sa mga ginagawa natin dito, no? Yung mga goals natin kung na ma-achieve natin yan dito. So minsan hindi talaga natin yan kaya kung sariling powers lang natin yan guys. Kailangan natin ng support system, especially sa ating Panginoon. So yun lang guys, and I'll see you on my next vlog. Bye! Okay.